U.S. Navy aircraft carriers usually stop in the Philippines while on patrol in the South China Sea, but this time, USS Theodore Roosevelt and his entire strike group headed straight for Vietnam to call port. The Philippine Visit Forces Agreement (VFA) with the U.S. is still ongoing. The 180-day interim since President Rodrigo Duterte ordered his cancellation not to end until August. So technically, more than 6,000 fleet sailors plus are still legally permitted to enter the Philippines region en masse without each having to apply for a visa. Whether the decision to release the anchor in Vietnam and not in the Philippines has anything to do with the revocation of VFA, Commander of the U.S. Pacific Fleet Admiral John Aquilino will not tell. It's rather disappointing that Aquilino revolves in the middle of the sentence. At this point, we appreciate our alliance with the Philippines. We continue to operate together with the Philippine Navy, and we will see where the narration is currently going. Thank you. Aquilino spoke from Da Nang, Vietnam, in a teleconference with a number of international journalists, including some from the Philippines, on Friday, March 6. The last time the U.S. aircraft carrier strike group was stopped by the Philippines was in August last year. The nuclear-powered USS Ronald Reagan and his fleet were moored in Manila Bay for several days when Washington and Beijing exchanged criticisms in the Asia-Pacific. Caught in the middle are small countries like the Philippines and Vietnam, which, like China, lay claim to sovereignty over a portion of the South China Sea. In 2016, under the Duterte government, the Philippines won an arbitration case that affirmed its right to its portion, the West Philippine Sea. The U.S., by sending aircraft carrier strike groups to regular freedom of navigation operations (FONOPs) in the South China Sea, emphasized that maritime law only emphasizes the innocent route by sea, which is still being discussed. The Philippines benefited from FONOPs by friendly naval forces such as the U.S. because they accidentally upheld an arbitration ruling that China, in fact, did not have the West Philippine Sea. In 2018, the U.S. sent 3 aircraft carriers by telephone in Manila: USS Carl Vinson in February, USS Theodore Roosevelt in April, and USS Ronald Reagan in June. It was a sign that the U.S. cared when Duterte hung relations with the U.S. to support China. Duterte said the U.S. could not be considered an ally to save the Philippines from the West Philippine Sea problem with China. In March 2019, U.S. Secretary of State Mike Pompeo, during his visit to Manila, said the 1951 Joint Defense Agreement covers the South China Sea, a long-awaited clarification about whether the U.S. would come to rescue the Philippines if there were armed weapons. Attacks on the military or civilians in the West Philippine Sea. Like China, Duterte does not like the U.S. to involve itself in domestic affairs. At the suggestion of several members of his cabinet and several senators, Duterte ordered the termination of the VFA on February 11, triggering a countdown of 180 days. Although Philippine Foreign Affairs officials mentioned the possibility of negotiations on the effect of restoring military agreements, talks have included the prospect of a completely new agreement in the future. As the VFA still holds until August, the U.S. and the Philippines are set to push through with this year's iteration of the Balikatan shoulder-to-shoulder exercises in May. The Balikatan is the largest of some 300 yearly joint exercises and trainings between Filipino and American forces made possible by the VFA, and without it, those joint activities will be whittled down to a minimum, according to Defense Secretary Delfin Lorenzana. This year's Balikatan will involve more than 6,000 American and over 4,000 Filipino troops. An escalation from previous years, the Armed Forces of the Philippines said. But with the looming exit of American troops from the Philippines, is the U.S. looking to other strategic partners like Vietnam from which to anchor operations in Southeast Asia? Has the Philippines lost its spot in the U.S. strategic cover in the Indo-Pacific? I'd like to first highlight that from the United States Navy position, we don't believe the relationship has been lost.
We work with all of the nations throughout the region to ensure a free and open Indo-Pacific, Aquilino said. All of those like-minded nations with common values share some very similar bonds, those of sovereignty, freedom to govern, adherence to international rules-based laws that exist. And as all nations work through their political systems, that the navies will continue to work together to adhere to those common goals, the admiral added. Ang mga sasakyang panghimpapawid ng Navy na sasakyang panghimpapawid ay karaniwang humihinto sa Pilipinas habang nasa patrol sa South China Sea, ngunit sa oras na ito, dumiretso ang USS Theodore Roosevelt at ang kanyang buong welga ng grupo na tumawag sa Vietnam upang tawagan ng port. Patuloy pa rin ang Philippine Visit Forces Agreement, VFA, kasama ang US. Ang 180 na araw na interim mula nang inutusan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagkansela na huwag magtapos hanggang Agosto, kaya sa teknolohikal. Higit sa 6,000 na mga fleet sailors kasama pa ang legal na pinahihintulutan na makapasok sa rehiyon ng Pilipinas en masse nang walang bawat isa na mag-apply para sa isang visa. Kung ang desisyon na palayain ng Angles sa Vietnam at hindi sa Pilipinas ay may kinalaman sa pagbawi ng VFA, hindi sasabihin ng commander ng US Pacific Fleet Admiral John Aquilino. Sa halip ay nabigo na, si Aquilino ay umiikot sa gitna ng pangungusap. Sa puntong ito pinapahalagahan namin ang aming alyansa sa Pilipinas, patuloy kaming nagpapatakbo kasama ang Philippine Navy. At makikita natin kung saan ang kasalukuyang pagsasalaysay ay pupunta, ikaw nagsalita si Aquilino mula sa Da Nang, Vietnam. Sa isang teleconference kasama ang isang bilang ng mga international mamamahayag kabilang ang ilan mula sa Pilipinas noong Biyernes ika-6 ng Marso. Ang huling pagkakataon na ang grupo ng eroplano ng Carrier Strike ng US ay tumigil sa Pilipinas ay noong Agosto ng nakaraang taon. Ang mga USS na may lakas na nuclear, Ronald Reagan at ang kanyang armada ay namoored sa Manila Bay ng maraming araw, nang palitan ng Washington at Beijing ang mga pintas sa Asia Pacific. Nahuli sa gitna ay ang mga maliliit na bansa tulad ng Pilipinas at Vietnam na, tulad ng China, ay nagsasaad ng soberanya sa isang bahagi ng South China Sea noong 2016. Sa ilalim ng pamahalaang Duterte, nanalo ang Pilipinas ng isang kaso ng arbitrasyon na nagpatunay sa karapatan nito sa bahagi nito, ang West Philippine Sea, ang US. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga grupo ng welga ng Carrier Strike sa regular na kalayaan ng mga operasyon sa nabigasyon, FONAPs, sa South China Sea, ay binibigyan diin na ang batas ng maritime ay binibigyan diin lamang ang inosenteng ruta ng dagat na pinag-uusapan pa. Ang Pilipinas ay nakinabang mula sa FONAPs ng mga malalakas na puwersa ng naval tulad ng US dahil sa hindi sinasadya nilang pagtaguyod ng isang arbitrasyon na naganap na ang China. Sa katunayan, ay hindi nagkaroon ng West Philippine Sea. Noong 2018, nagpadala ang US ng 3 carriers sa pamamagitan ng telepono sa Maynila, USS Carl Vinson noong Pebrero, USS Theodore Roosevelt noong Abril, at USS Ronald Reagan noong Hunyo. Ito ay isang senadoryas na nagmamalasakit ang US nang magbitay si Duterte ng relasyon sa US upang suportahan ang China. Sinabi ni Duterte na hindi maituring ang US na isang kaalyado upang mailigtas ang Pilipinas mula sa problema sa West Philippine Sea sa China, noong Marso taong 2019. Sinabi ng kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Mike Pompeo sa kanyang pagbisita sa Maynila.
Sinabi ng 1,951 Joint Defense Agreement na sumasaklaw sa South China Sea isang pinakahihintay na paglilinaw tungkol sa darating ang US upang iligtas ang Pilipinas kung mayroong mga armadong armas. Pag-atake sa militar o sibilyan sa West Philippine Sea tulad ng China, hindi gusto ni Duterte ang US na isang cart ang sarili sa mga usapin sa tahanan. Sa mungkahi ng ilang mga miyembro ng gabinete at ilang mga senador, inutusan ni Duterte na wakasan ng VFA noong 11 ng Pebrero, na nag-udyok ng pagbilang ng 180 araw. Bagaman binanggit ng mga opisyal ng dayuhang-dayuhan ng Pilipinas ang posibilidad ng mga negosasyon sa epekto ng pagpapanumbalik ng mga kasunduan sa militar. Kasama ang mga pag-uusap sa pag-asang isang ganap na bagong kasunduan sa hinaharap tulad ng pinanghahawakan ng VFA hanggang Agosto. Ang US at Pilipinas ay nakatakdang itulak sa pag-eehersisyo ng balikatan, shoulder to shoulder, ngayong taon sa Mayo. Ang balikatan ay ang pinakamalaki sa halos 300 na taunang pinagsamang pagsasanay at pagsasanay sa pagitan ng puwersa ng Pilipino at Amerikano na nagawa ng VFA, at kung wala ito, ang mga magkasanib na aktibidad ay ibabawas sa isang minimum, ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Ang balikatan sa taong ito ay magsasangkot ng higit sa 6,000 Amerikano at higit sa 4,000 mga tropang Pilipino, isang pagtaas mula sa mga nakaraang taon, sinabi ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit sa lumalabas na paglabas ng mga tropang Amerikano mula sa Pilipinas, ang US ba ay tumitingin sa iba pang mga estratehikong kasosyo tulad ng Vietnam mula sa kung saan papangunahan ang mga operasyon sa Timog Silangang Asya? Natalo ba ang Pilipinas sa estratehikong takip ng US sa Indo-Pacific? Gusto ko munang i-highlight na mula sa posisyon ng Navy ng Estados Unidos, hindi kami naniniwala na nawala ang relasyon. Nagtatrabaho kami sa lahat ng mga bansa sa buong rehiyon upang matiyak ang isang libre at bukas na Indo-Pacific, Aquilino sabi. Ang lahat ng mga like-minded na bansa na may karaniwang mga halaga ay nagbabahagi ng ilang magkatulad na mga bono ang mga soberanya, kalayaan upang mamuno. Pagsunod sa mga internasyonal na batas na batay sa mga batas na umiiral, at habang ang lahat ng mga bansa ay nagtatrabaho sa kanilang mga sistemang pampulitika, na ang mga Navy ay magpapatuloy magtulungan upang sumunod sa mga karaniwang layunin na iyon, dagdag pa ng Admiral.